Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat na tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Vert. Ang kwento ko pong ito ay sisimulan ko noong ako ay musmus pa lamang. Ako po ay nasa elementary pa lamang noon na masayang nakikipaglaro kasama ang aking mga kaibigan, mga pinsan at mga kapatid. Masarap ang buhay kapag bata ka pa. Yun bang wala kang ibang iisipin kundi ang maglaro ng maglaro hanggang sa magsawa ka. Isang araw kasama ko ang aking kaibigan na nagngangalang Mikay. Si Mikay ay kababata ko at halos magkaedad lamang kami. Minsan, niyaya niya akong maligo sa isang sapa kung saan ay madalas kaming naliligo kapag walang klase. Vert, tara na, ligo tayo. Teka lang, magpapaalam muna ako sa mama ko. Bilisan mo at hihintay na tayo ng pinsan mong si Arnel. Oo, nandyan na. Nagsimula ang araw namin, Papa Dudut, ng masaya at kung ano-ano pang mga ginawa namin bilang isang mga bata. Si Mikay at ang mga magulang ko at mga magulang niya ay napaka-close sa isa't isa. Para na nga kaming isang pamilya kapag magkasama ang aming mga pamilya. Dahil kung ano ang meron sila ay ibinabahagi nila sa amin at ganon din naman kami sa kanila. Ang buhay namin sa aming probinsya noon ay masasabi kong hindi gaanong may kaya. Ang papa ko ay may alagang isang kalabaw at 2 kabayo at mga kambing at andyan pa ang mga pato at manok. Kaya kahit papaano ay may makukunan kami pag may kailangan kami sa pang-araw-araw. Lumipas ang ilang taon ay may isang trahedyang naganap. Dahil ang kabayo namin na manganganak na sana ay pinatay nang hindi pa namin nakikilala kung sino ang pumatay. Pero ang papa ko may alam siya. 5 AM noon ng umaga nang biglang nagkagulo sa labas at nakita ko ang papa ko na naiiyak. Sino at bakit po siya pinatay? Wala nang naisagot ang papa ko dahil sobrang iyak na niya, Papa Dudut. At noong nakita ko ang kabayo namin ay doon ako napahagulhol dahil ang kabayong isisilang na sana ay hindi pa nailabas. Andun pa sa puwerta ng kabayo namin. Kaya labis-labis na lang ang pag-iyak ko dahil yung kabayong isinilang sana ay ipinagkaloob na sana ng papa ko sa akin. Pero pinatay nila, mga walang awa sila. Kaya nakapag-decide na lamang ang papa ko na ipakatay na lamang para mapakinabangan. Pero ni isa sa pamilya namin ay walang kumain dahil para na namin yung kapamilya. Ilang taon din naming inalagaan yon at laking tulong na rin pagpupunta si papa sa bundok para may masasakyan siya at maikarga niya ang kabayo. Kung may bubuhatin siya, papauwi sa amin. Lumipas ang mga araw, Papa Dudut, nang may napansin ako sa papa ko. Hindi siya gaanong nagsasalita at walang ganang kumain. Minsan nakikita ko siyang umiiyak dahil naaalala niya ang pinakamamahal naming kabayo. Ang papa ko kasi ay hindi mahilig sa gulo. Kahit alam na niya kung sino ang pumatay sa kabayo namin, hindi pa rin siya gumagawa ng ikakasama niya. Kaya ipinasa Diyos na lamang niya ang lahat, Papa Dudut. Kaya isang araw ay nakapagdesisyon ang papa ko na lumipat na ng tirahan. Mag-impake na kayo.
Napagkasunduan na namin ng mama ninyo na lilipat tayo ng tirahan para makalimot sa mga nangyari sa atin dito. Wala kaming nagawa, Papa Dudut, kundi ang sumunod. Binenta lahat ng mga hayop namin para may pangsimula kami sa aming lilipatan. At nang paalis na kami, bigla ko naalala ang kaibigan kong si Mikay. Aalis na kami? Saan naman kayo pupunta? Hindi ko alam kina Papa, basta matatagalan pa pagbalik namin dito. Sige, mag-iingat kayo ha. Mamimiss ko kayo. Salamat, ikaw din. Ingatan mo ang sarili mo. Pagkatapos kong magpaalam ay nakita ko na naman ang mga magulang ko at ang mga magulang ni Mikay na nag-uusap para magpaalam muna sa isa't isa. At sabay dasal na sana'y gabayang kami sa aming paglalakbay. Lumipat kami sa ibang bayan, Papa Dudut, at may kalayuan doon sa aming tinitirhan. Masasabi nating hindi rin maganda ang pamumuhay namin doon dahil kung anong hirap namin doon sa dati naming tinitirhan ay doble naman ang hirap na dinanas namin sa paglipat. Madaling araw ay pumupunta kami ng kapatid ko sa dalampasigan para manghuli ng isda. Pag maraming nahuli ay bumibili kami ng tig-1 kilong bigas at panbaong ko na rin sa school. Grade 3 pa ako noon pero alam ko na kung paano dumiskarte para lang makakain kami ng 3 beses sa isang araw ng pamilya ko. Kapag lalabas ng school ay pumupunta kami sa mga kapitbahay namin para kunin ang lagayan ng tubig nila para pag-igiban. Piso kasi 1 galon at 5 piso naman pag malaking galon. 2 kami ng kapatid kong lalaki para madali at may mabiling bigas naman. Lumipas ang ilang araw, buwan at taon. Grade 6 na ako noon at nakita ko ang mga magulang ko na nahihirapan na sila sa pamumuhay namin dito. Isang araw ay nagpasya silang bumalik doon sa dati naming tinitirhan. Kasama ang mama ko, 2 sila ni Papa. Kaya naman kami naiwan dahil may klase pa kami. Hindi naman kami nagkaproblema sa makakain dahil may pinagkakakitaan naman kami ng kapatid ko na lalaki tuwing paglabas ng eskwela. Ganun pa rin. Paggising ng umaga ay pupunta ng tabing dagat para manghuli ng isda. At paghapon naman ay mag-iigib naman kami ng tubig para may pambili ng makakain. Ang 3 naming kapatid na babae ay nasa bahay lang para gumawa ng gawaing bahay. At lumipas ang ilang araw, gagraduate na ako sa elementary at umuwi sila mama at si Papa. Sabi ng Papa ko ay bumalik na raw kami doon pagkatapos ng graduation dahil may lupain daw kami doon at doon kami mamumuhay. Natapos nga ang graduation ko, Papa Dudut, at bumalik kami sa dati naming tinitirhan. At habang nasa biyahe kami ay bigla kong naalala ang kababata kong si Mikay. Matagal na kasi kaming hindi nagkita, mga 6 na taon na. Siguradong na-miss niya rin ako, Papa Dudut. Dumating nga kami sa aming tinitirhan ng matiwasay. At pagdating ko ay bigla akong sinalubong ng pinsan ko na si Arnel. Nagkumustahan kami sa isa't isa at bigla kong naitanong kung nasaan na si Mikay. Wala na sila dito, pinsan. 3 taon na ang nakakalipas. Bakit? Saan sila nagpunta? Hindi ko alam, insan Wala rin kasing sinabi kung saan sila pupunta. Basta lilipat daw sila ng tirahan. Hindi ako naniwala sa pinsan ko. Kaya ang ginawa ko, Papa Dudut, ay pinuntahan ko sila sa kanilang bahay. Pagdating ko doon ay wala talagang tao. Kaya napaisip ako na baka nga umalis na nga sila. Hindi man lang nakapagpaalam. Nalungkot ako doon, Papa Dudut, dahil ang akala ko ay makakasama ko na yung kaibigan ko na si Mikay. Lumipas ang mga araw, Papa Dudut, at malapit na naman ang pasukan. Kaya sinabi ko sa Papa ko na mag-aaral ako sa bayan para sa high school. Ang sabi ng Papa na hindi muna ako mag-aaral. Si Kuya muna ang pag-aaralin namin dahil kakalipat lang natin at wala tayong kapera-pera. Yan ang sabi ni Papa. Sobrang napaiyak ako noon, Papa Dudut, dahil gusto ko talagang mag-aral.
Alam ko kasi na sa pag-aaral ko lang sila maiaahon sa kahirapan kapag nakatapos ako hanggang sa kolehiyo. Wala akong nagawa, Papa Dudut, kundi ang sumunod sa papa ko dahil wala din naman akong magagawa. Ginawa ko na lang ay tumulong na lang sa papa ko para magsaka sa lupain namin. Nagtanim kami ng kung ano-ano at kadalasan ay mais dahil yun ang mga madaling pagkakitaan namin doon. Lumipas ang buwan at parang nagsawa na rin ako sa kakasaka sa lupain namin. Kaya nagpasya akong lumuwas na lamang sa bayan para magtrabaho. Para naman may maibigay ako sa kapatid kong nag-aaral doon sa bayan. Sinabihan pa ako ng papa ko na baka daw tumatakas lang daw ako sa gawaing bundok kaya gusto kong magtrabaho sa bayan. Ang sabi ko naman ay hindi. Gusto ko lang maiba muna ang trabaho ko at kung kaya kong mamuhay na mag-isa. Pumayag naman ang papa ko, Papa Dudut, dahil naaawa na rin siya sa akin. At nang dumating nga ako sa bayan ay doon ako tumuloy sa kapatid ko sa accommodation niya. Kinabukasan ay naghanap na ako ng trabaho. Kahit na ano basta makakaya ko. Pero sa sawing palad ay wala akong nakita dahil underage pa ako noon. 15 years old pa kasi ako noong naghanap ako ng trabaho. Kaya wala pang gustong kumuha sa akin. Kinabukasan naman ay dumating ang pinsang ko sa tinitirhan namin. At may dalang padyak na bisikleta. O pinsan, nandito ka pala eh. Oo pinsan, naghahanap kasi ako ng mapapasukan eh. Kaso walang tumatanggap sa akin dahil bata pa daw ako. Baka gusto mong mamasada, tulungan kita. Eh pinsan, di ako marunong magmaneho ng motor eh. Hindi motor pinsan. Kita mo yung padyak na yan? Yan ang gagamitin mo. Kung gusto mo, tulungan kita. Agad naman akong pumayag, Papa Dudut, dahil sa kagustuhan kong magkapera. Kaya sinubukan ko na rin. Unang araw pa lamang ay nahirapan ako dahil hindi naman ako sanay na magpadyak ng bisikleta. Pero tiniis ko na lamang kasi sabi naman ng pinsan ko, sa una lang yan. Mahihirapan ka talaga pero sa katagalan ay masasanay ka rin. Ilang araw ang lumipas ay nasanay na nga ako. Mga empleyado ng City Hall at mga estudyante ng high school ang kadalasang pasahero ko. Minsan nga naiinggit ako sa kanila dahil kung pinag-aral lang siguro ako ng mga magulang ko ay isa rin ako sa kanila. Papa Dudut, 6 na buwan akong ganon. Ang kinikita ko ay pinapadala ko sa amin. Yung iba naman ay ibinibigay ko sa kapatid kong nag-aaral sa high school. Isang araw ay napaisip na naman ako. Ano kaya kung subukan ko naman ang mag-apply ng trabaho? Kinabukasan, yun na nga at ginawa ko. Alas 5 pala ng umaga ay nasa palengke na ako para maghanap ng trabaho. Doon ako tumambay sa isang bakery at habang nagkakape ako ay iniisip ko kung anong trabaho ang una kong pag-a-applyan. At nung tumayo na ako para magbayad sa kinain kong tinapay, ay nakita ko ang matanda na may-ari ng bakery na si Aling Linda. Ate, bayad ko po. Sabay sabing, Ate, naghahanap po ba kayo ng trabahante? Kahit tagabuhat lang ng kung ano-ano. Basta may trabaho lang ay okay na ako doon. Taga saan ka ba, Utoy? Taga kabilang baryo lang po. Ano bang alam mong trabaho? Kahit ano po basta makakaya ko lang. O sige, tamang-tama. Kailangan ang mga panadero ko ng mauutusan nila dyan sa loob ng bakery. Mag-umpisa ka na mamaya. Laki ng pasasalamat ko, Papa Dudut, dahil sa wakas ay may trabaho na ako. At hindi na ako maiinitan. Kaya agad naman akong pumasok para makapag-umpisa na sa trabaho. 3 sila sa loob at puro mga panadero at may mga edad na rin. Itinuro nila sa akin kung ano ang mga dapat kong gawin sa trabaho ko. Minsan tinuturuan din nila ako magluto ng tinapay at pati ang pagmasa at paghulma ay itinuro nila sa akin. 800 pesos ang starting ko noon taong 2002. Pero okay lang, masaya naman ako at ang importante ay gusto kong matutong mag-bake para may permanente na akong trabaho.
Yung kasi ang sabi ng mga kasama ko doon na kahit wala kang pinag-aralan basta marunong ka lang mag-bake ng tinapay ay mabubuhay ka na. Kaya pinagsikapan ko talaga ang matuto. Lumipas ang ilang taon at nakapagtapos na rin ang kapatid ko ng high school sa tulong ng mga magulang ko. Kaya naman nasabi ko sa sarili ko na ako naman ang mag-aaral. Pero parang nawala na rin ako ng gana dahil sa may edad na rin ako at first year high school pa rin. Kaya hindi na lang din ako nag-enroll pa. Mga kapatid ko na lang na mga babae ang pag-aaralin ko naman, at least ako ay may trabaho na. Ang kapatid ko naman ay hindi muna nag-aral dahil pinapasok siya ng kaibigan ng mama ko na pastor sa kabilang bayan. May Chinese restaurant kasi yon at may bakery kaya dalawa kaming pinasok doon. Habang ako sa bakery, kapatid ko naman ang nasa restaurant at tumutulong sa mga cooker. Ang sabi ng boss ko ay pag-aaralin niya daw kami pagpasukan na, kaya sobrang tuwa ng kapatid ko. Pero lumipas ang ilang buwan ay may nakilala ang kapatid kong lalaki. Babaeng nagngangalang Jackie. At hindi daw siya makatulog sa kakaisip sa babae dahil may nangyari na raw sa kanila ng babaeng yon. At first time ng kapatid ko na magka-jowa. At masakla pa, yung babae ay maraming beses nang nakapag-asawa. At nung dinala ng babae ang kapatid ko doon sa lugar nila, hindi na nila pinauwi yung kapatid ko ng mga magulang ng babae dahil nahuli daw silang magkatabing natutulog. Pinikot ang kapatid ko. Kaya pinatawag kaagad ang mga magulang namin. Noong nalaman ng papa ko na gano'n ang nangyari ay lubos niyang dinibdib dahilan ng pagbagsak ng kanyang katawan. Hindi nagtagal ay kinasal ang kapatid ko sa edad na 18 at kasing edad lang din naman niya ang babae. Lumipas ang buwan at taon. May isang taga sa amin ang nagyaya sa akin na pumunta sa Maynila dahil may bakery ang tiyuhin niya. At gusto niya na sa Mindanao kumuha ng mga tao, kaya naman pumayag ako kaagad. Umabot din ako ng 2 taon sa Maynila at noong papauwi na sana ako ay biglang tumawag ang papa ko. Kailan ka ba uuwi? Next month na pa. Umuwi ka na kaagad at baka hindi mo na ako maabutan ng buhay. Papa naman, malakas ka pa. Hindi ka pa mawawala sa amin. Pero sa loob-loob ko, Papa Dudut, ay alam kong hindi natatagal ang papa ko. Dahil 1 taon pa lang ako sa Maynila ay ilang beses na ring naospital ang papa ko dahil sa sakit na TB. Halos wala din akong naipundar sa sarili ko dahil ako lang naman palagi ang gumagaso sa ospital kapag naa-admit si papa. Nag-aaral pa kasi ang 3 kong kapatid at ang 2 naman ay may asawa na. Pangatlo ako, Papa Dudut, sa aming magkakapatid. Pero sa akin sila tumatakbo kapag kailangan nila ng tulong. Pagkatapos naming mag-usap ng aking papa ay napahagulhol na ako sa iyak. Dahil alam ko na hindi na siya magtatagal dito sa mundong ibabaw. Kaya nagdasal na lamang ako sa Panginoon na siya na ang bahala sa papa ko. At para hindi na rin siya mahirapan pa. Ilang linggo ang lumipas ay may natanggap akong tawag mula sa pinsan ko. Wala na si papa mo, insan. Patay na siya. Napahagulhol na lamang ako sa kakaiyak. Kahit nasa biyahe pa ako sa loob ng bus ay hindi ko na mapigilan ang sarili ko sa pag-iyak dahil iniwan na kami ni papa. Kinabukasan ay binenta ko ang lahat ng gamit ko para may maibili akong tiket sa eroplano. Lumipas pa ang 3 araw bago ako nakabili ng tiket pa uwi. Nakauwi na nga ako, Papa Dudut, at pagdating ko sa amin, bumungad sa akin ng isang kabaong. Doon ko binuhos ang lahat ng luha ko dahil sa totoo lang ay napakabait niya sa aming magkakapatid. At kahit ni minsan mula noong pagkabata namin ay hindi namin sila nakita ng mama ko na nag-away sa harap naming magkapatid. Napakalambing niyang ama dahil tuwing linggo ay dinadala niya kami sa simbahan mula noong bata pa kami. Ngayong araw ang pagdating ko at kinabukasan ay ililibing na ang aking papa. Kinaumagahan ay naging normal na ulit sa amin ang lahat. Tanggap na namin na wala si papa dahil
alam naman namin na lahat tayo ay mawawala sa mundong ito. Lumipas ang 2 buwan at ako naman ay nagpasya na ring bumalik sa trabaho. Sa Jensen naman this time. Sa tulong ng pinsan ko at may nakilala akong nagngangalang Janice. Unang kita ko pa lang sa kanya ay nagkaroon na kaagad ako ng paghanga. Hi, ako nga pala si Vert. Nes nga pala, sagot naman niya. At noon na nga ay nagkwentuhan kami sa aming mga buhay. At nalaman ko na malapit lang kami ng barangay sa lungsod namin. Doon na kami nagsimulang magkasama kahit saan. Lumipas ang ilang buwan at niligawan ko na siya at hindi naman niya ako binigo dahil may gusto naman siya sa akin. Sinesa isang estudyante pa noon at nagtatrabaho para may panggasto siya sa pang-araw-araw. Live-in kami ng ilang buwan at taon. Noong una, papadudot ay naging okay naman ang relasyon namin ni Nes dahil parehong pinalaki ng mga magulang namin na may takot sa Diyos. Naging okay sa pamilya namin at minsan pag walang-wala ang pamilya namin ay pinagtutulungan naman namin kahit papaano para makaraos din kami. Sa pakikipagrelasyon ay hindi talaga maiwasan na minsan ay may pag-aawayan. Dahil isang araw ay umalis ako sa Jensen at lumipat ako sa ibang lugar at may kalayuan sa amin yon. At bago ako umalis ay nagpaalam muna ako sa kanya para alam niya kung saan ako pupunta. Ilang buwan nang lumipas, papadudot, away bati kami ni Nes dahil nga sa LDR kami. Ngayon lang kasi kami nagkalayo. 2 years na kami noon pero ngayon lang namin naranasan ang magkalayo sa isa't isa. Minsan naiisip ko na babalik na lang ako sa Jensen. Pero mas pinili kong manatili dito sa bayan ng Digos dahil mas maganda ang kinikita ko dito. And at the same time ay nakakatulong din ako sa panggasto sa pag-aaral niya. Papadudot, hindi ko akalain na may isang bagay siya na ginawa na hindi ko inaasahang magagawa niya. Dahil alam namin na sobrang mahal namin ang isa't isa. Isang araw kasi tinawagan ko siya at hindi ko siya makontak maghapon. Tinawagan ko lahat ng mga kaibigan namin pati mga pamilya namin at ang sagot ay hindi daw nila alam. Sobrang nag-alala ako noon dahil gabi na ay hindi ko pa rin siya makontak. At habang lumalalim ang gabi ay patuloy pa rin ako sa kakatawag sa kanya. Pero hindi ko pa rin siya matawagan. Isang gabi yon, papadudot, hindi ako makatulog dahil sa sobrang pag-aalala sa kanya. Baka kasi kung ano nang nangyari sa kanya nang wala man lang akong nagawa. Mag-uumaga na noon, papadudot, nang biglang nag-ring ang cellphone niya. Pero hindi niya pa rin sinasagot ang tawag ko. Hindi ako pumasok noon dahil puyat ako at wala na rin ako sa mood para magtrabaho dahil nga sa kakaisip sa kanya. Magtatanghali na, sa kanya sinagot ang tawag ko. Tinanong ko siya kung saan siya galing. At ang sagot niya ay dito, tapos bigla niyang pinatay ang linya. Hindi pa rin ako tumigil sa pagtawag. Minsan sinasagot niya at biglang sabing maghiwalay na lang daw kami dahil nasasakal na raw siya. At ang sabi ko naman ay paano kita nasasakal, wala naman tayong pinag-aawayan. Noong nakaraang araw lang ay sobrang lambing natin sa isa't isa. Puno tayo ng I love you nung time na yon at wala na rin naman akong naaalala na pinag-awayan tayo. Basta break na tayo. Ayaw ko na. Sabay patay ng telepono niya. Kaya nagpa siya akong puntahan siya sa Jensen kahit matanggal ako sa trabaho. Dahil ilang araw na rin akong hindi pumapasok dahil sa pangyayari sa amin ng girlfriend ko. Pumunta nga ako, papadudot, at may dala akong isang malaking bulaklak na bouquet at tsokolate para pasalubong ko sa kanya. Pagdating ko doon, tulog siya kasama ang classmate niya. Ginising ko siya at laking gulat niya na nakita niya ako. 5 oras kasi, papadudot, ang biyahe ko bago makarating doon sa Jensen. At nang nag-usap na kami ay tinanong ko siya, "Ano bang nangyayari sa'yo?" "Wala, gusto ko lang munang mag-cool off muna tayo." "Bakit? Anong dahilan?" "Gusto ko lang mapag-isa." "Ano bang nagawa ko sa'yo?" "Wala." "May iba ka na ba?" Wala rin."
Niyakap ko siya, Papa Dudut, sabay sabing hindi ako papayag. Mahal na mahal kita, sabay tulo ng mga luha ko. Lumuhod pa ako sa harapan niya para lang magmakaawa na hindi kami magkahiwalay. Pero wala akong nagawa, Papa Dudut, dahil buo na ang desisyon niya na makipaghiwalay na sa akin, na hindi ko alam kung ano ang kadahilanan. Pagkatapos noon, ang sabi niya ay umuwi ka na, may trabaho ka pa bukas. Sabi ko sige, uuwi ako, pero tandaan mo na mahal kita. Umuwi nga ako. Nang nasa terminal na ako ng bus ay bigla akong naisip na ano kaya kung hindi mo na ako umuwi. Titignan ko ang bahay niya kung may ibang taong papasok at kung tama ang hinala ko na may iba na siya. Saka ko lang siya pakakawalan. At yun nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Bumalik ako sa tirahan ng jowa ko pero hindi ako nagpakita. Tumambay ako sa may tindahan na medyo may kalayuan na hindi niya ako makikita. Mag-aalas 9 na ng gabi noon nang may nakita kong isang lalaki na pumasok sa pintuan ng GF ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko na sana ay mali ang mga nakita ko. Lumipat ako doon para pakinggan sila sa loob at narinig ko silang dalawa na nag-uusap at sumilip ako sa may bintana. Nakita ko silang dalawa na nagyakapan. Sobrang sakit, Papa Dudut, dahil ang taong minahal ko ng tunay at akala ko ay siya na ay niloloko pala ako. Iyak ako ng iyak noon, Papa Dudut, at sobrang sakit. Kaya nagsend ako ng message sa kanya na napakasinungalin mo. Kaya ka pala nakikipaghiwalay sa akin dahil may iba ka na. Nandito ako sa tapat ng pintuan mo. Nakita ko kayo ng lalaki mo na nagyayakapan. At hindi nagtagal ay binuksan niya ang pintuan para tignan ako sa labas. At doon ay bigla na rin niyang sinara at baka makita pa ako ng boyfriend niya. Kaya hinayaan ko na lang din siya, Papa Dudut, at umuwi na rin ako sa amin sa pinagtatrabahuhan ko. Mabuti na lamang at hindi ako tinanggal dahil alam naman nila ang pinagdaraanan ko. Unang araw pa lang noon, Papa Dudut, ay para na akong mababaliw sa kanya. Dahil sobrang miss ko na siya. Tinatawagan ko siya kahit alam kong may boyfriend na siya. Wala akong pakialam, basta marinig ko lang ang boses niya ay okay na ako doon. Araw-araw ko yung ginagawa. At araw-araw din akong umiiyak sa pagmamakaawa sa kanya na balikan niya ako. Dahil mahal na mahal ko siya. Bago ang graduation niya ay nag-usap pa kami. Ang sabi ko, luluwas ako ng Maynila para makalimot. 6 na buwan na kasing lumipas at hindi pa rin ako nakakapag-move on sa'yo. Ang sabi naman niya ay wag. Wag ka nang umalis. Tapusin ko lang tong graduation ko at aayusin natin to. At gusto ko kapag graduation ko ay nandito ka dahil isa ka sa mga nakatulong sa pag-aaral ko. Gusto ko lang makita kita habang nasa entablado ako. Ang sabi ko naman ay sige, itatry ko. Kumuha ako ng ticket, Papa Dudut. March 21 ang petsa para sa pagtatapos ng graduation niya ay aalis na ako. Sa bagay wala na kami at tapos na rin ang obligasyon ko sa kanya. Dahil kahit wala na kami, patuloy pa rin naman akong nagpapadala ng pera sa kanya para sa pag-aaral niya. Dumating ang araw ng graduation niya, Papa Dudut, at pumunta ako doon, dala ang puting bulaklak na rosas na ang ibig sabihin ay okay na ako. Ako na lang ang lalayo, ako na lang ang susuko dahil meron na siyang iba. Pagdating ko sa graduation niya, Papa Dudut, ay sinalubong kaagad ako ng mga kapatid niya at ng mga magulang niya. At umiiyak dahil alam din nilang nangyari sa amin ni Nes. Sabi pa nga ng mama niya ay ayusin niyo ang relasyon ninyo dahil laging umiiyak si Nes dahil sobrang mahal ka daw niya. Araw-araw siyang nakatulala dahil sa kakaisip sa'yo. Hindi naman kasi kami boto dyan sa boyfriend niya dahil magkaiba kayo ng ugali. Ang sabi ko naman ay sige auntie, pagkatapos nito ay mag-uusap po kami. Sinamahan nila ako doon sa loob at noong nakita ko si Nes ay parang wala sa sarili. Nakatulala kahit andyan naman ang boyfriend niya. Pero noong nakita niya ako doon ko nakita ang matamis niyang ngiti na sobrang nagpasaya sa akin dahil matagal ng panahon ko na rin hindi nakikita ang ganong katamis ng ngiti niya. Natapos ang graduation, Papa Dudut.
At noong nakita niya ako ay tumakbo siya papunta sa akin sabay yakap at sobrang iyak kahit nandyan sa tabi niya ang boyfriend niya. Hindi niya iniisip na baka mag-away pa sila sa ginawa niya. At pagkatapos niya akong yakapin ay may sinabi siya sa akin. "Huwag kang umalis, mag-usap tayo bukas." Ang sabi ko naman ay may ticket na ako at bukas na ang flight ko. "Ingat ka na lang dito at congrats sa'yo." At biglang nagsalita ang boyfriend ni Ness. "O ano, tara na, nakahanda na yung pagkain para sa graduation mo." At yun na nga papadudot ang huling pagkikita namin ni Ness. Kinabukasan ay lumipad na rin ako papunta sa Maynila at habang nasa eroplano ako ay may natanggap pa akong tawag. "Asan ka? Ness, ikaw ba to?" "Oo, ako to. Nasaan ka?" "Nasa eroplano na, paalis na nga kami eh." "Ang daya mo. Ang sabi ko sa'yo huwag kang umalis. Pero umalis ka talaga. Akala ko ba mahal mo ko?" "Mahal kita, alam mo yon. Kaya nga ako nagpakalayo-layo dahil ayokong masira ang relasyon nyo ng boyfriend mo eh. Mahal na mahal ka noon kaya huwag mo rin siyang saktan, okay?" Habang tumatagal ang pag-uusap namin papadudot ay napupuno na ito ng iyakan. Aalis ng eroplano. Magpapaalam na ako sa iyo. Dumating ako sa Maynila papadudot at doon ako tumira sa kamag-anak namin. Nung una nahihirapan pa rin ako dahil hindi pa rin mawala sa isipan ko si Ness. Pero hindi nagtagal ay naka-move on na rin ako. Hanggang sa may nakilala ako sa pinagtatrabahuhan ko sa bakery na taga Leyte. Mabait siya, maputi at may pagmamalaki mo rin. Tumagal ng 5 buwan ang relasyon namin nang biglang may tumawag sa akin. "Hi, sino to?" "Ness nga pala." "Taga saan?" "Taga puso mo." Pero pamilyar ang boses na yon sa akin, si Ness nga. "O napatawag ka. Namiss kita eh. Eto naman oh, sumbong kita sa boyfriend mo, biro ko. Eh di isumbong mo." "Kumusta nga pala dyan sa atin?" Sa atin? Okay lang naman siguro sila doon." "Anong doon? Nasaan ka ba?" "Sa puso mo nga. Yung totoo. Nandito ako sa Maynila sa kapatid ko, kakarating ko lang nung nakarang araw. Kaya iniisip ko na tawagan kita. Baka sakaling magkalapit lang tayo." Saan ka ba sa Maynila?" "Sa Makati." Sa Makati lang din ako eh." "Ay ganon, pwede ba tayong magkita? Punta ka rito sa bahay ng kuya ko kasi hindi ko pa alam ang pasikot-sikot dito eh." "Sige, pag off ko punta ako dyan. Ibigay mo lang ang address mo." Pinuntahan ko nga siya doon papadudot pero ang paalam ko sa GF ko ay pupunta lang ako sa barkada ko. At pumayag naman siya. Nakita nga kami papadudot at pagkakita niya sa akin ay niyakap niya ako kaagad at sabay sabing, "Alam mo bang ikaw ang dahilan ng pagpunta ko sa Maynila? Kasi nami-miss na kita." Yung boyfriend mo nasaan na?" "Wala na kami noon. Break na kami kaya nga ako pumunta rito eh para makipagbalikan sa'yo." Alam kong mali papadudot pero pumayag ako sa gusto niya dahil mahal na mahal ko pa rin naman siya. At doon nga ay meron agad na nangyari sa amin. Umuwi ako sa GF ko papadudot na may lihim. Hindi ko ginusto pero nangyari na. At ilang araw din ang nakalipas ay nakipaghiwalay na rin siya sa akin dahil nalaman niya na nagkabalikan kami ng ex ko. Nung una masakit pero mas nangibabaw pa rin ang pagmamahal ko kay Ness. Tumagal ng 5 buwan ang relasyon namin ni Ness at may isang pangyayari na naman na hindi ko nagustuhan. At yon ay ang lalaking pinagpalit ni Ness sa akin noong nasa probinsya pa kami. Nagpunta rin siya sa Maynila at nagkabalikan din sila. Hindi ko alam kung bakit ganito na lamang ang buhay ko kay Ness. Pero gaya ng dati ay iyak lang naman ang kaya kong gawin. Nagpasya na lamang ako na magpakalayo-layo na naman. Isang beses may isang Arabo na nagalok sa akin ng trabaho sa bansang Bahrain. Hindi ko na pinakawalan pa. Ang sabi ko baka eto na yung time para hindi na talaga nila ako mahabol pa doon. Pagod na kasi ang puso ko at ayaw ko nang masaktan pa.
Tama na. Kaya naman inasikaso ko na ang mga papeles ko, pati ang medical at passport ay binilisan ko para makaalis kaagad. At yan ay hindi alam ni Nes na aalis na naman ako. Lumipas ang ilang buwan ay patago kaming nagtatagpo ni Nes pero hindi niya alam na ilang araw na lang ay aalis na naman ako. Dumating na nga ang araw ng flight ko papunta sa Bahrain at doon ko na rin sinabi sa kanya na mag-a-abroad na ako. Habang nasa hotel kami ay napaiyak ako. Nagtataka na naman siya kung bakit ako naiiyak. Bert, bakit ka umiiyak? Napapano ka? Nes, ano man ang mangyari, mahal na mahal kita. Kahit na ilang beses mo ko sinaktan, tandaan mo na minahal kita ng tapat at never akong nagsinungaling sa'yo. Oo, alam ko naman yun eh. Kaya nga ako pumayag na magkita tayo ng patago, diba? Dahil mahal din kita. Oo, mahal mo ako pero may mahal ka ring iba. Hindi na tama tong ginagawa natin. At sa pagkakataong ito ay lalayo na talaga ako sa lugar na hindi mo na ako masusundan pa. Anong ibig mong sabihin? Flight ko na bukas ng tanghali. Papunta sa Bahrain para maniwala ka. Ito ang visa at flight ticket ko. Noong nakita ni Nes ang mga pinakita ko, Papa Dudut, at tumakbo siya papunta ng CR at sumigaw na may iyak. Sorry vet, hindi ako naging perfect sa'yo. Sorry sa lahat ng mga nagawa ko. Siguro tama na rin yan na layuan mo ako para sa kabutihan mo at para maayos ko na rin ang sarili ko. Hindi na namin tinapos ang gabing yon, Papa Dudut, dahil alam kong masasaktan lang kami. Nagpaalam kami sa isa't isa ng may lungkot at luha. Kinabukasan nga habang papunta na ako sa airport ay lagi kong nasa isip si Nes. Alam kong masakit para sa akin tong ginawa ko na iwanan na naman siya pero mas iniisip ko pa rin kung paano niya ako sinaktan kaya naging buo na ang desisyon ko para umalis na. Nasa eroplano na ako ng time na yon. Ang sabi ko sa sarili ko ay good luck na lang sa akin dahil hindi na biro ito. Masyado na tong malayo sa pamilya ko. Tungkol naman sa amin ni Nes, kung kami talaga, kahit na anong mangyari, magtatagpo pa rin kami. Dumating na nga ako sa bansang Bahrain, Papa Dudut. Sinalubong ako ng amo kong Arabo at bago kami tumuloy sa company nila, may pinapirma sa akin na isang papel na hindi ko alam kung ano ang laman noon, basta ang alam ko ay kailangan kong sumunod dahil hindi ko na teritoryo to. At pagkatapos noon ay pumunta na nga kami sa company nila. Hindi yon kalayuan sa airport kaya mas lalo akong na homesick dahil sa bawat eroplanong lumilipad. Nasa isip ko na sana bukas tapos na ang kontrata ko para makauwi na ako kaagad sa amin. Noong una kong araw sa Bahrain, taglamig noon at sobrang naninibago ako sa klima. At sa pagkain dahil 3 days akong hindi nakakain. Buti na lang may kasama akong 2 Pilipina na tindera namin kaya dinalhan nila ako ng kanin dahil sawa na ako sa kakakain ng tinapay. Lumipas ang ilang buwan at naging maayos sa amin ang amo ko at sa kasamahan namin pero noong mag-iisang taon na ako ay hindi na kami sinasahuran. Mga 3 buwan na kaya yung iba kong kasama ay umalis na kahit pwede silang makulong sa ginawa nila dahil under pa ang visa namin sa company na pinagtatrabahuhan namin. Pero ako ay umabot pa ako ng 5 buwan dahil noong tinignan ko ang visa ko ay kinansela na at kahit anong oras ay pwede na akong pauwiin ng amo ko or makita ko ng pulis ay pwede akong makulong kaya tumakas na ako sa tulong ng mga naging kaibigan ko na Pinoy sa Bahrain. Tinulungan nila ako makatakas at magawa ng panibagong visa sa tulong ng mga kapwa ko Guardians Brotherhood. Laking pasasalamat ko dahil andyan sila para umalalay sa akin. Kaya wala nang nagawa ang dati kong amo na umalis na ako sa kanya dahil nagka-visa na ako sa ibang employer. Kahit gusto niya akong singilin sa mga nagastos niya at pagkuha ko ng passport ko ay ibinigay na rin niya dahil lumapit na kami sa pulis. Dahil pag hindi niya ibinigay yon ay pwede siyang makulong. Noong nasa bagong employer na ako, Papa Dudut, doon ko naranasan ang saya. Masaya pala pag marami kang kaibigan pag nasa ibang bansa ka.
Dahil kahit sino ay pwede kang humingi ng tulong. Doon ko rin napatunayan na ang Pilipino ay talagang nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. At tumaas din ang sahod ko at every month ay nakapagpapadala na ako sa aking pamilya. Isang araw ay day off ko. Pumunta ako sa isang Filipino restaurant at may nakasabayan akong babae sa isang lamesa. At unang tingin ko pa lang ay crush ko na siya. Tinanong ko siya, "Hi miss, anong pangalan mo?" Claire nga pala. Ako nga pala si Vert, taga Davao. Ikaw taga saan ka sa atin? Taga Iloilo ako. Humaba ang kwentuhan namin papadudot at nagkapalitan din kami ng number at Facebook account. Kaya mula noon ay walang araw na hindi kami nagtawagan at nagkumustahan. Hanggang sa nauwi sa mabuting relasyon ng pagkakaibigan namin. At madalas na rin kaming lumabas na dalawa lang kami. Oo papadudot, may nangyari na sa amin. Hindi lang isang beses. Madalas pag lumalabas kami, hindi namin pinapalampas ang pagkakataon na yon at dahil doon ay nagbunga ang ginawa namin. Nang hindi namin inaakala dahil gumagamit naman siya ng gamot. Nakalimutan daw kasi niyang uminom ng isang beses kaya nagkalaman ng tiyan niya. At ang masakla pa doon ay nasa Muslim country kami. Bawal na bawal ang ginawa namin na binuntis ko siya dahil pwede kaming makulong na dalawa. Kaya nagpasya na lamang kami na umuwi na lang siya pagkatapos ng kontrata niya. 2 months na lang kasi matatapos na rin ang kontrata niya. Kaya hindi pa mahahalata pag umuwi na siya. Lumipas ang 2 buwan papadudot ay nakauwi na nga si Claire sa Maynila. Nandun kasi ang kapatid niya kaya doon muna siya habang naghihintay ng araw ng kanyang panganganak. At dumating na nga ang araw ng panganganak niya. Sobrang kaba ko noon dahil first time ko magkaroon ng baby at sa wakas ay naging daddy na ako. Habang nasa delivery room siya ay lagi kong chinachat ang kapatid niya kung kumusta na nga ba ang mag-ina ko. Kasi papadudot hindi ako nakauwi dahil kulang ang pera ko. At buwan-buwan din ako nagpapadala sa kanya mula nung umuwi siya sa Pilipinas. Neto ngang pag-anak niya, ang laki ng nagastos ko pero okay lang. Kahit na hindi ako nakauwi, ang importante ay ligtas ang mag-ina ko. So kinabukasan ay tumawag sa akin si Claire at kinumusta ko siya at ang bata. Ang sabi ay normal daw ang pagde-deliver niya sa bata. At babae ito. At noong nakita ko ang litrato at video ng anak ko ay bigla akong napaluha. Ganito pala ang pakiramdam maging isang ama. Gusto ko siyang mayakap at makargaman lang pero hindi ko magawa dahil nasa malayo pa ako. Ang sabi ko na lang sa sarili ko ay pagbubutihin ko na lang ang trabaho para sa mag-ina ko. At pagkatapos noon papadudot, 2 months pa lang ang baby namin ni Claire ay napagpasyahan namin na umuwi na lang sila doon sa amin para matulungan siyang mag-alaga sa anak namin. Kaya pagdating nila doon sa Davao ay sinalubong sila kaagad ng mama ko at ng mga kapatid ko. Naiiyak sila sa sobrang tuwa nang makita ang anak ko. Ako naman ay patuloy sa pagtatrabaho papadudot at minsan ay tumatawag ako sa amin dahil gusto ko lang makita ang baby ko. At isang araw may sinabi sa akin ang asawa ko. Gusto raw niya mag-abroad muli. Ang sabi ko naman ay kaya mo na ba? Paano ang anak natin? Kaya naman daw ni mama na alagaan si Rain. At hindi na nga kami nagtalo papadudot, pinayagan ko muli siya. 5 months pa lang ang anak namin noon ay iniwan na siya ng kanyang ina at ng aking ina na lamang ang nag-alaga sa anak namin. Ang sabi ko na lang ay sige, mabubuo rin tayo. Hinintay ko na lang na mag-birthday ang anak ko papadudot. Saka na ako uuwi para isang gastusan na lamang. Kaya makalipas papadudot ang 5 taon ng pagkawalay sa pamilya ko ay nakauwi na ako. Miss na miss ko na sina nanay at mga kapatid ko. Noong nasa Maynila na ako papadudot ay may isang alaala na pumasok sa isipan ko. Si Ness. Kumusta na kaya siya? Ilang taon na kasi kaming hindi nag-uusap at wala na kaming kontak. At noong lumapag na ang eroplano sa Davao ay sinalubong kagad ako ng mga kapatid at ng mama ko. Karga-karga niya ang anak ko. Dali-dali silang tumakbo papunta sa akin at niyakap nila akong lahat. At ang anak ko naman ay napatingin lang sa akin.
Hindi nga niya ako kilala dahil noong kukunin ko na sana kay mama ang anak ko ay umaayaw siya. Pero okay lang, at least ay nakita ko na siya at nayakap. Kinabukasan, birthday niya noong pinaghandaan ko yon. Yung mama niya ay hindi naman nagparamdam mula noong nakalipad na papunta ng Saudi. Pero okay na rin, at least nasa akin naman ang anak ko. Ilang araw ang lumipas ay nagkita kami ng kaibigan namin ni Nes dati. May asawa na raw si Nes pero sa ibang lalaki at hindi doon sa lalaking pinagpalit niya sa akin. Ang sabi ko ay mabuti naman at may kanya-kanya na rin kaming buhay. At sa pag-uwi ko nga papadudot ay may isang babae na nag-message sa akin sa Facebook. Noong una hindi ko kilala, pero noong sinabi na niya lahat kung sino siya at mga pamilya niya ay doon ko na siya nakilala. Si Mikay, ang kababata ko, at halos 2 dekada rin kaming hindi nagkikita at nag-uusap. May anak na rin siyang lalaki. Mas nauna siyang mag-asawa kaysa sa akin pero patay na raw ang asawa niya sa sakit na heart attack. Kaya niya pala ako hinahanap dahil hindi na naging maganda ang kalagayan ng ina niya at gusto ng mama niya na makita muna kami bago siya managutan ng hininga. Kaya agad na kaming tumungo doon at pagdating namin sa bahay nila ay hirap na siyang magsalita. Pero nakikita mo sa mata niya na masaya siya. Ilang araw ang lumipas ay wala na nga siya. Sobrang iyak ng nanay ko noon dahil ilang dekada rin silang hindi nagkita. Sobrang close kasi sila noong bata pa kami ni Mikay at daig mo pang magkakapatid kung titignan. Kaya sa pangyayaring yon ay umuwi kaagad si Mikay mula sa Kuwait para man lang makita ang mama niya kahit sa huling pagkakataon. Noong dumating siya ay nasa gilid lamang ako. Noong nakita ko siya ay ang laki ng pinagbago niya, gumanda siya lalo. Kaya hindi ko na lang siya tinawag baka kasi hindi ako pansinin. Pero laking gulat ko na lamang nang biglang manapak sa bato ko si Mikay at noong nagkaharap kami ay hindi ako makatitig sa kanya. Kaya una siyang nagsalita. "Oy Vert, kumusta ka na?" "Eto, okay lang. Kakarating ko lang din nung nakaraang buwan galing sa Bahrain." "Siya nga pala, kondolensa." Salamat din at nandito ka." "Ano ka ba, sobrang close kaya natin nung bata pa tayo. Sino ba naman ako para hindi ka damayan sa sitwasyon na ito? Kahit may kasalanan ka sa akin pero okay lang. Saka na kita sisingilin pagkatapos ng libing ng mama mo." Biro ko. Pagkatapos ng libing ng mama niya ay nag-usap kaming dalawa ni Mikay ng masinsinan. Binalik ko ang dating kami noong bata pa kami. "Ano Mikay, ligo tayo." "Saan naman?" "Doon sa ilog, sa dating liguan natin noong bata pa tayo." "Sige ba?" Pumunta nga kami doon papadudot sakay ng aking motorsiklo. Pagdating namin doon ay naligo kami at para kaming mga bata na nagtampisaw. Kaya hindi ko na rin pinalagpas ang pagkakataon na niligawan ko siya at hindi nga nagtagal ay naging kami na rin. At bago siya umalis papunta sa Qatar, nito lang taon na ito ay namanhikan muna ako sa kanya sa pamilya niya na patunay na mahal ko ang kapatid nila. Sa ngayon papadudod ay pansamantalang dito pa ako ngayon sa Davao dahil pagkatapos ng pandemyang ito ay aalis na rin ako papunta sa ibang bansa. Sana'y mabasa niyo tong liham ko na ito bago man lang ako makapunta sa ibang bansa. At sana rin po ay napulutan din ito ng aral ng inyong mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang po and more power and God bless. Nagpapasalamat, Vert. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito
Stories.